Super Radyo DZBB 594 kHz. Super Radio DZBB Last Report! Tutol si Transportation Secretary Giovanni Lopez sa binabalak ng MMDA na payagan ng carpooling sa EDSA busway. Sa pahayag ng kalihim, dinisenyoan niya ang busway para sa mga bus na kayang magatid ng 300,000 pasahero kada araw ng mabilis. Kapag pinayagan niya ang pribadong sasakyan at kahit carpooling, ay babagal ang bus operation at mababaliwala ang layunin ng busway. Batidaan niya nila na ang pagsisikap ng MMDA General Manager Nicolas Solid III na masolusyonan ng traffic, pero malinaw anya ang direktiba ni Pangulong Marcos na nakasentro dapat sa mga pasahero ang mga polisiya at hindi sa mga sasakyan. Mananatili naman anyang bukas ang DOTR sa mga dialogo para mahanapan ng solusyon ng matinding traffic sa Metro Manila. Ako si Glenn Rego ng Super Radio DZBB. Dapat totoo. DZBB #1 sa Mega Manila. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47th Catholic Mass Media Awards. And now, the CMMA for Best News Commentary goes to Melo Del Prado sa Super Radio DZBB 594 kHz GMA Network. Melo Del Prado sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Pinoy MD sa Super Radio. Inirekomenda ng prosekusyon na gawing state witness sa Barayuga murder case ang dalawang pulis na umano'y kasabwat ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Kumarap sila sa korte sa Mandaluyong para sa hiling na makapagpiyansa sa kaso. Nakatutok si Mark Salazar. Dumating kanina sa Mandaluyong RTC Branch 279 ang dalawang nakaposas at PDL uniform bilang mga akusado. Hindi man kilala ng marami, makikita sa dami ng kanilang security escort ang bigat ng kinasasangkutan nilang kaso. Sila sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Police Officer Nelson Mariano. Mga kasabwat umano ni dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ang Barayuga murder case ay seryeng tinutukan sa Quadcom hearing ng Kamara noong 2024 to 2025. Ngayon, wala na ang Quadcom at nagtatago naman ang main character sa Barayuga murder case na sila Garma at Leonardo. Pero para sa dalawang dating pulis na ito, nagpapatuloy ang proseso ng batas. Dumalo sila sa bail hearing kaugnay ng hiling na makapagpiyansa. Inirekomenda ng prosekusyon na gawin silang state witness sa kaso matapos nilang ituro sina Garma at Leonardo bilang mga mastermind. Dedesisyonan pa lamang ito ng korte. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Dineklara ng Korte Suprema na pinal ang nauna nilang desisyon na nadedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inihain noong 2025. Kasunod po yan ang pagbasura ng Supreme Court sa mosyon ng Kamara para baliktarin ito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng House of Representatives sa desisyon ng kataas-taasang hukuman noong 2025 na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the Articles of Impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Pinanindigan ng Supreme Court ang nauna nitong desisyon na ang ika-4 na impeachment complaint na ipinasa ng Kamara sa Senado ay saklaw na ng one-year bar rule. Ito ang probisyon sa saligang batas na nagsasabing hindi maaring mag-initiate ng impeachment proceedings ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Sa kaso ni Duterte, sinabi ng Supreme Court na in-archive ang naunang 3 impeachment complaint laban sa bise kaya maituturing ng terminated o dismissed
nang mag-adjourn ng Kongreso. Kaya umandar na raw noon ang one-year bar rule at sakop na nito ang ika-4 na impeachment complaint. Sabi ng Supreme Court, pinal na ang desisyon. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Sa desisyon ng Supreme Court noon, nilinaw na hindi nila inabsuelto si Vice President Duterte sa anumang kaso laban sa kanya. Pero ang anumang impeachment complaint ay maaari lamang daw maisampa simula February 6, 2026. This resolution of the Supreme Court is its latest, and it clarified a number of things when it comes to the two modes of impeachment, the due process requirements required for each mode, as well as when each mode is deemed initiated for purposes of the one-year bar rule. This decision of the court made sure that the constitutional rights are still protected in impeachment proceedings, and it actually expedited the proceedings with its interpretation of session days. Sa ilalim ng rules ng House of Representatives, kailangan maisama sa order of business ang verified impeachment complaint sa loob ng 10 session days. Ayon sa Supreme Court, hindi ito nasunod sa unang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara. Paliwanag ng Supreme Court, ang 10 session days na tinutukoy ay yung ordinaryong calendar days na nakasesyon ang Kongreso. Nagpasalamat ang Office of the Vice President sa Supreme Court para raw sa desisyon na nagbibigay ng malinaw at authoritative guidance kaugnay sa limitasyong itinakda ng konstitusyon at tamang pagtrato ng impeachment proceedings. Susunod naman daw ang House Committee on Justice sa desisyon ng Korte Suprema. If ever there will be a second impeachment complaint against the VP, we will have to follow the rules provided in the decision of the Supreme Court. Sinabi rin ni Speaker Faustino D. na kinikilala ng House of Representatives ang desisyon ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy ang paglamig ng panahon sa maraming lugar dahil pa rin sa malakas na ihip ng amihan. Gaya sa Quezon City, kung saan bumagsak sa 19.2 degrees Celsius ang temperatura kaninang 6:17 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, ito na ang pinakamababang naitala sa Metro Manila ngayong amihan season. Kapareho ito ng naitala rin kanina sa Sinait, Ilocos Sur. Pero mas malamig pa rin sa matataas na lugar gaya ng Baguio City na nakapagtala ng 12.4 degrees Celsius at La Trinidad, Benguet na may 13.2 degrees Celsius. 18 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes at 18.2 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. Ayon sa Pag-asa, posibleng mas lumamig pa ang panahon dahil magpapatuloy ang peak ng amihan. Kasabay rin ito ang shear line na posibleng magpaulan din sa ilang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa umaga sa Cagayan, Isabela, Aurora, Caraga at Sulu, Archipelago. Sa hapon, posible pa rin ang kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon at Mindoro Provinces. Paghandaan din ang maulang panahon sa Samar at Leyte Provinces, ilang bahagi ng Negros Island Region, Panay Island, Caraga at Davao Region. Mataas ang banta ng baha o landslide dahil sa matitinding ulan. May mga kalat-kalat na ulan din sa Socsargen. Posible rin ang parandaliang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ihahambing sa DNA ng pinatay na babaeng pulis ang bakas ng dugo na natagpuan sa bahay ng ahente sa bentahan ng sasakyan. Hinahanap pa rin ang anak ng biktima na kasama niya nang sila'y mawala. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Exclusive. Kung sino man ang sana ilabas niyo na yung apo ko, maawa naman kayo. Mahal na mahal ko po yung batang yun. Ano po? Sana po ibalik niyo lang po sa amin ang buhay. Nagmamakaawa na ang mga kaanak ni Police Senior Master Sergeant Diane Marimol Lenido na nawala pero kalaunin natagpo ang patay sa tama ng bala. Kasama niya kasi nang mawala ang 8 taong gulang nilang anak na lalaki na si John Ismael na hindi pa rin natatagpuan. Hirap pagluksa ang mga kaanak, lalo't nag-aalala pa para sa bata. Yan na yung anak ko, nakita ko na ito lang apo ko. Mabait, makulit. Tsaka
magalang na apo yan, ma'am. Baka hawak niyo pa po si Maing or nakikita niyo si Maing. Pakibalik na lang po sa amin. Kuha ang litratong ito ni Ismael noong January 16, huling araw na nakita siya at ang ina na buhay pa at magbebenta umano ng sasakyan. May mga tinitinang anggulo na ang pulisya. Dahil po sa nagkaroon ng transaction, maaring tinitignan din po natin yung anggulo na maaring involvement po sa, dahil po ito sa pera. When he left the house of the agent, may hawak siyang magkano pera? Base po sa report is 400,000. Itinuturing ng person of interest ng Special Investigating Task Group ang agent sa bentahan ng sasakyan na kung tutusin ay hindi naman iba sa biktima. Inaanak po ng victim sa kasal itong agent po. Yung trust po is nandun since kakilala po ni victim itong si agent po. So yun po, siya po yung naging middleman dun sa transaction po niya nung pagbebenta ng sasakyan po nila. Okay. Hindi siya mahanap pero kahapon, sa bisa ng search warrant, ay pinasok ng mga otoridad ang kanyang bahay sa Quezon City kung saan huling nakitang buhay ang pulis. Meron umanong nakitang blood traces sa bahay ng nasabing agent. For confirmatory pa po yun kung ito po ba ay human blood. Imamatch po sa DNA po ng victim. Hindi naman masabi pa sa ngayon kung anong baril ang ginamit sa biktima dahil walang nakuhang basyo ng bala. As per initial autopsy report po, isang tama lang po siya sa may taas po ng tenga, bandang kaliwa, and tumagos po dito sa collarbone. Ang asawa naman ng biktima na hindi na niya kinakasama ngayon, naiintindihan bilang pulis kung bakit kasama siya sa iniimbestigahan. Kasi, dati kong asawa, may mga bagay na hindi namin napagkakaunawaan. Naawa ako dun sa sinapit niya. Hindi na naman deserve yung ganung Although, yun nga, may mga di kami pagkakaintindihan. So, ina pa rin siya ng mga anak ko. Patuloy na umaasa at nagdarasal ang pamilya ng pinatay na pulis na buhay na makakauwi sa kanila ang 8 taong gulang na anak nito na hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Abangan! Ang nasagip na endangered na hayop sa Malabon, itsurang isda na tila may paa. Kuya Kim, ano na? Dito lang sa 24 oras. DZBB #1 sa Mega Manila. May high cholesterol o diabetes? Oh no! Block the bawal with Glucopro. The super fiber drink helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. Ngalay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. 50 winners ng tig to 2,000 pesos na naman ang nabunot sa Week 5 ng GMA Radio's Digital Send-In Promo. Ang resibo, panalo! Congratulations kina Cherilyn Amor, Mary Beth Molina, Nita Pacaw, Carissa Tagbat, Josie Cartnel Bulan, Elizabeth Kalugay, Eileen Dapol, Marivic Domingo, Jessie Mercado, at Myla Aso. Bisitahin lang ang official Facebook page ng GMA Radio Promos and Events para sa kompletong listahan ng masaswerteng nanalo. O patuloy lang na mag-send ang entries sa Grand Draw, may tsansa ka pa ring manalo ng up to 1 million pesos. Tax-free! Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaxan FR, Celine Plus, Enervon Z Plus, Rexidol Forte, Grimsilk Vitamin Boost Conditioner, Sunsol, Super Radio AM Nationwide, at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-243600 Series of 2025. DZBB #1 sa Mega Manila. Tanggap tayo ng report mula kay Di ba magkakasama kayo at magkakaibigan? Bakit kayo nag-aaway? Mahilig kasi, kaya nagpapalamig kami. Hindi ba? Oo, di ba liligtas niyo yung buhay ko? Oo. Hindi, ano? Alas, Hari at Sota, FPJ sa G-Flex. Friday, 8:05 p.m. Your bill, sir. What? 40,000 pesos? One for only, sir. Price check or eyes check? Go to EO Executive Optical for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Order for more! EO Executive Optical, love your eyes. Unang
panday, kuya! Sa kanyang pagbabalik, mas titindi ang pangani. Maligayang pagsalubong ngayong kamatayan! Huli mo yung pagkaloob sa akin ng lakas! Halulupig sa kabuktukan ng kasamaan! Pagbabalik ng Panday, FPJ sa GMA, 3:15 p.m. Your bill, sir. What? 40,000 pesos? One for only, sir. Price check or eyes check? Go to EO Executive Optical for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Order for more! EO Executive Optical, love your eyes.